O eto muna mga kababayan, eto masamang balita din po ito para sa mga kasulid, mga bossing. Ay bakit to? Yung nag-iisa na party list po, no, na baka Duterte, mapapatawag ng COMELEC. Oh, at pinagpapaliwanag ho mga kababayan, sabi ni Managers TV, watching from Kalumpang, Marikina. Naku, taga San Roque ako eh. Oh, sabi, ayan daw, magpaliwanag kayo do sa fake na pangalan. Yung paggamit ng Cardema na apelido samantalang hindi naman pala Cardema yung apelido. Bakit nyo kailangan gawin yan? Ang daming yung mga galawan. Ang dami yung galawan na na palihim. Oh, ano sabi dito ng Daily Tribune? Fake name. Oh. News update, COMELEC to release a show cause order against Duterte Youth. Aray ko po, Lord. Mukhang palabo ng palabo po na makaupo. Etong mga etong mga nominee po ng Duterte Youth, no? Duterte Youth. Drixie May Cardema for allegedly using a different family name on her certificate of acceptance of nomination and CONCAN. Sa madaling salita ho, misrepresentation ang ginawa, mga bossing. No? Ipaliwanag, kailangan daw nilang ipaliwanag yun. Eh kapag ho hindi napaliwanag at napatunayan na may pagkakasala, anong mangyayari? Naku po, panalo na, natalo pa. Di ba? Oh, may isa pa din silang issue. Yung edad. Eh di ba ang sabi dapat kapag ka ikaw ang re-representa ng youth, dapat ang edad mo, nasa 30 ka lang. Sabi nga natin kahapon, yung edad ni Cardema, 40 na pala, mga kababayan. Lakpas-lakpas na. So, sila na nga lang po ang pag-asa ng mga Duterte, sila na lang po ang pag-asa ng mga DDS na magkaroon kahit papaano, mga kababayan, ng representante doon sa Kamara. Mukhang mawawala pa. Di po ba? Mukhang mawawala pa ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Chona Baluyot, nagmana lang talaga sa mga puon nila. Mahilig sa fake names. Hindi ako, totoo ho. Hindi ko mawari, hindi ko makuha yung ideya, bakit kailangan pampekiin yung apelido? Bakit kailangan gamitin pa yung apelido? No? Na Cardema. Sabi ni JJ Bar, si Pulong na lang ang reps ng kasulid. Ang representative. Kala ko ang ibig mo sabihin, RAPE. Yun na lang. Pahina po ng pahina, mga kababayan. Tapos, eto pa. Yung 86% na lumagda doon sa impeachment ni Inday Sara, lahat po nakabalik. Lahat po nanalo, mga kababayan. Paano yun? Di ba? Fernando Marco, 40 is old and another life, another generation. Ba't yan kasi yung mga kilusan ninyo? Hindi nyo ayusin. Pwede naman kayong kusakali. Hindi sa youth kayo pupunta. Hindi youth ang i-representative nyo. Ang re-representa nyo. Iba na lang. Ano ba? Siyempre gagamitin nyo din yung pangalan, yung apelido ni dating Pangulong Duterte para hatak na hatak. Di ba? Ganyan naman ang style mga bossing. Para hatak na hatak. Tapos, yung pinaka-pinuno ninyo, lagpas edad na. Ang dami. Kapag ka ito, mga kababayan, malamang ho, kapag ka ito, hindi pinayagan mga makaupo, ang sasabihin po na, wala, sinisikil ng gobyerno ni Marcos Jr. ang aming pagkakapanalo. Ayaw ibigay sa amin. Baka kung pwede nga lang magsabi to, pati sila kinidnap, sasabihin, kinidnap din po kami. Di ba ganyan naman po ang naratibo ng mga DDS? Kinidnap. Palakas ng palakas ang pagboboses ng katotohanan. Unti-unti ho silang nalalagas. Ang tingin ko dito, mukhang malabo na ho ito makaupo. Mga kababayan, biruin mo,
yung akbayan, o ayun na. 'Di ba? Ipinroklama na sila with 3 upuan. Ang Tingog Party List, pinroklama na sila with 3 upuan. Etong mga ito ho, yung Duterte Iyut, mga kababayan, papalitan na siguro, hindi na Duterte Iyut, no? Duterte Iyak na. Tapos sasabihin na, ito po ay bahagi ng pagsisikil sa amin kasi po sinusuportahan namin si dating Pangulong Duterte. Ganyan ang sasabihin. Ilalayo na naman nitong mga ito yung totoong dahilan ho kung bakit madidisqualify at kung bakit hindi sila ipoproklama. Sabi ni Mood Covers, no? 24 oras, vigil rally sa June 9, 10, 11, magdala ng kandila at padlock. Uy, ano gagawin nyo doon sa ano? Sa Senate ba yan? Ba't ipapadlock nyo yung Senate? Uy, maghunos dili kayo. Sabi ni Liberty Arcega, tama ka Mark Ramos, na kay PBBM naman ang malamang ho, isisisi yang ano, yan pong hindi pagpoproklama sa kanila kay Pangulong Bongbong Marcos at sasabihin na naman po nila, ito po, ang lahat po ng paninikil na ito, ang dahilan po ay kami ay sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Yari na naman. Tapos meron na namang mga ano, meron na naman hong mga DDS na makikisakay, meron na naman po mga DDS na magpapauto po, mga bossing. Naku, eto. Isa sa alagad na naman ni Duterte. Mukhang malapit na namang maaresto. Una, di ba? Best friend, si Buloyski. Sinundan ng mismong dating Pangulong Duterte na. Tapos sinundan ni Tebes. Nako, eto. Mukhang alam na po ang kinaroroonan ni Bantag, mga boss. Pakinggan natin po yung balita, ha? At tayo ay naglalagay lang ng resources. Ayan. Naku, mukhang si General Torre na naman ang mangunguna sa pag-aresto dito, no? Kay Gerald Bantag, mga kababayan. Doon po sa hindi nakakaintindi, ngayon lang po narinig yung tungkol sa kaso ni Bantag. Siya po ay kinasuhan at siya po, mga kababayan, yung itinuturong yumari kay ano pangalan nun? Si Percy Lapid, yung tunay na pangalan. Nakalimutan ko lang yung tunay na pangalan. Kaya dito din po nag-umpisa, mga kababayan, yung mga pang-aasaran ng mga DDS. Mark Ramos, baka ma-Percy Lapid ka. Di ba? Yung mga